Elizabeth Cruz point of view. Elise, bigyan mo nga ako ng 500 dyan at nagkaya yan ng barkada mamaya. Utos ni Tito Eddie. Hindi ito pabor o pakiusap kundi isang utos na para ba akong isang ATM machine na maglalabas na lang ng pera dahil sa sinabi niya. Pero kakabigay ko na sa inyo kahapon ng 1,000. Marahan kong tanong. Takot na baka magalit siya. Nang mamatay ang amang at inang dahil sa aksidente ay naulila na kaming magkapatid. Sa nakalipas na 8 taon ay sila na ng tita Ami ko ang kumupkop sa amin ng kapatid kong si Sky. Hindi ko masasabing sila ang nag-alaga at nagpalaki sa amin dahil naging malupit at katulong ang tingin nilang mag-asawa sa aming magkapatid. Hindi na rin namin nagawa pang mag-aral ng kolehiyo dahil agad nila kaming sinabak sa pagtatrabaho. Ngayon sa edad kong 26 ay naging isa naman akong empleyado sa isang kumpanya. Salamat sa aking angking sipag at talino bagamat hindi na ako nakapagkolehiyo. Ang kapatid ko namang si Sky ay nagtatrabaho bilang waitress sa isang bar dahil high school lang ang natapos niya. Noong una ay tutol na tutol ako sa trabaho niya dahil ayaw ko siyang mabastos. Ngunit kilala ko naman ang kapatid ko bilang isang palabang babae kaya wala na rin akong nagawa pa. Kay 1,000 o 10,000 pa yan, barya lang yan kung ikukumpara sa nagastos namin sa pagpapalamo sa inyong magkapatid. Galit na sumbat niya sa akin habang nanonood ng TV. Pinigilan kong sarili kong itama siya. Sa 8 taon naming pamamalagi rito ay natutunan kong huwag sumagot dahil mabigat ang kamay nilang dalawa ng asawa niya. Dahil sa takot na mapalayas kami at dahil na rin may respeto pa rin ako sa kanila ay nagtitiis na lang ako. Gusto ko siyang itama at sabihin, mali kayo, ni Cinco ay wala kayong ginastos sa amin dahil pinagbanat nyo na kami ng buto para kami ang bumuhay sa inyong mag-asawa. Kasama ng 3 batugan yung mga anak na walang ginawa kundi ang humilata at magpakasarap sa buhay. Itinikom ko na lang ang bibig ko at hindi na nagsalita pa. Kumuha ako ng 500 sa wallet ko at inilapag sa mesa. Baon ko sana ito para sa buong linggo. Pero wala naman ako magagawa. Tipid na tipid pa naman din ako para mapagkasya lang ito. Huling pera ko na po ito at kahit bigayin nyo pa ako ay walang-wala na ako may lalabas pa. Kaya sana naman po ay tipirin nyo ito. Malumanay kong sabi sa kanya bago tuluyan lumabas sa maliit at lumang bahay namin. Bago pa siya makasagot. Tumigil ako sa paglalakad sa harap ng bahay namin at tumingala para pigilan ang sarili kong mapaiyak. Tumingin ako sa paligid ng maliit naming bakuran at hindi mapigilang malungkot dahil ang laki na ng pinagbago nito. Noon ay puno ito ng mga halaman dahil gustong-gusto ni Inang ang mga bulaklak. Ngayon ay puro lumot at nagkalat na bote ng alak ang nasa paligid. Noon kahit maliit lamang ang aming bahay, masaya kami dahil kumpleto kami at nagmamahalan. Ngunit simula nang mamatay ang aming mga magulang at dito na nanirahan ang tito at tita para maalagaan kami ay naging isa na lang itong luma at maliit na bahay. Masikip para sa 7 taong nagsisiksikan. Inang, kung sana'y narito pa kayo sa paligid namin, sana'y masaya pa kami ni Sky at hindi miserable. Marahan akong umiling at muling naglakad papunta sa MB building. Ang malaking pasasalamat ko na lamang ay malapit lamang ito sa bahay namin. Kaya araw-araw ay nilalakad ko lang ito. Nakasalubong ko si Marta na isang manager habang papasok sa loob. 2 taon pa lamang ako sa MB Network bilang isang assistant pero nagustuhan ko na ang trabahong ito. Tanda ko pa noong 18 pa lang ako ay ibang klase na ng trabahong pinasukan ko. Nariyang naging waitress, cashier, bagger, manggugupit, janitress, mananahi hanggang sa naging isa akong katulong at yaya. Salamat na lang din sa matalik kong kaibigan na si Justin na pumilit sa aking mag-apply sa MB Network. At ngayon ay 2 taon na ako nagtatrabaho sa istasyon na ito kung saan pinapalabas ang ilang malalaking drama at pelikula sa panahong ito. Good morning, ma'am. Magiliw kong bati sa kanya. Good morning, Manong Bert. Nakangiting bati ko naman sa guard. Nakangiti naman nilang ibinalik ang bati ko. Sa loob ng kumpanyang ito ay pilit kong kinakalimutan ang mga masasalimut kong buhay sa bahay namin. Dito ay isa akong masayahing tao, tila walang problema.
kung alam lang nila ang totoo. As usual, masaya ka na naman. Kahit ata gaano kasama ang araw na isang tawa mahahawa ng energy mo Natatawang biro ng kasamahan kong si Fergie. Magkatabi kami sa table kaya naman siya ang pinaka-close ko sa lahat. Masaya akong napapasaya ko kayo. Pero girl, alam mo na ba ang balita? Kinikilig niyang tanong sa akin. Hindi ano ba yun? Patay mali siya ko naman tanong sa kanya habang hinihintay ang elevator na makarating sa 7th floor. Si Mr. CEO na yummy na partner ng panty stealer nating boss ay bibisita dito mamaya para sa isang project. Madalang lang magpunta yung dito kaya naman hindi na mapakali ang mga higad sa paligid. Umahagikik niyang sabi, "Panty stealer talaga?" Napapailing ko namang sambit pero nakangiti rin. Totoo namang makalaglag panty ang boss namin si Jasper pero hindi ko ito aaminin. Ay nako, Miss Virgin, kapag nakita mo si Godric Villaterra ay baka masabi mo na lang, "Wow," dahil bagay na bagay sa kanyang pangalan niya. Parang nananaginip pa niya sabi. Natigilan naman ako nang marinig ko ang pangalang yun at bahagyang napalunok. Darating siya dito? Sa 2 taon kong pagtatrabaho dito ay isang beses pa lamang siyang bumisita at nagawa ko yung iwasan. Pero paano ngayon? Hindi ko alam na natulala na ako nang naramdaman ko ang tapik ni Fergie sa balikat ko. Girl, 7th floor na Naiwan ba yung kaluluwa mo sa baba o nagulat ka lang sa sinabi ko? Takang tanong niya na may halong panunukso. Tumikhim naman ako at nauna na lumabas at tumiretso na sa office namin at naupo sa table ko. Pasimple ko nilagay ang kamay ko sa dibdib ko dahil ramdam na ramdam ko ang bilis ng kabog nito dahil sa nalaman ko. Alam mo ba kung anong oras siya pupunta? Bulong ko kay Fergie na nakaupo na rin at inaayos ang mesa. Mga bandang tanghali daw. Bakit? Gusto mo rin ba siyang abangan? Nanunuksong tanong niya sabay taas baba ng kilay niya. Natawa naman ako ng pagak na tumiling. Hindi curious lang ako. Hala, paano na to? Hindi ka pa ba kakain, Elise? Mamaya-maya na. May tinatapos pa kasi ako. Mauna na kayo. Nakangiti kong sabi sa kanya kahit pa kinakabahan ako at kumakalam na sikmura ako. Parehas kaming napatingin sa pinto nang bigla itong bumukas na humahangos at dumating si Len na nasa HR na katalaga. OMG girls, andito na ang maladyo sa kama. Tumitiling anunsyo niya at mabilis pa sa 4:00 nagsilabasa ng mga kasamahan ko at naiwan akong nakanganga. Para sila nakarinig ng sale at takot maubusan. Kumurap-kurap ako at isinara ang bibig bago napailing sa inasal ng mga kasamahan ko. Para bang ngayon na sila nakakita ng gwapo. Pero sa bagay, hindi ko naman sila masisisi. Noon pa lang ay ganun ang epekto niya sa akin. Mabilis ang ginawa kong pag-iling at umayos ng upo. Hihintayin ko na lamang siyang matapos kumain dahil alam kong kakain sila ng boss ko sa restaurant bago mag-meeting. Tama, yun na nga lang ang gagawin ko. Pilit kong inabalang sarili ko sa ginagawa ko dahil hindi pa man talaga kailangan ng mga ito. Dahil next year pa ang airing nito at August pa lang ngayon pero ayokong maburyo sa kakahintay. 15 minutes bago matapos ang lunch ay sabay-sabay na dumating ang mga kasamahan ko na nangingislap pa ang mga mata. Hay, ang gwapo niya talaga. Hindi ako mananawang titigan siya ng buong araw. Oo nga, napakalakas talaga ng appeal niya. Tila kinikiliti ang singit na sambit ni Pau. I'm going to be honest with you girls. Gusto ko nang ihain ang sarili ko sa harap niya kanina para ako lang ang kainin niya at hindi yung pagkain Pero may natitira pa naman pala akong hiya. Girl, I want to bend over for him right there and right then. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko at halos malaglag ang pangako. Bakit hindi na lang nila gapangin yung tao? Wala na ba sila sa resto, G? Bulong ko kay Fergie na mukhang nasa alapaapa. Ha? Wala na. Nung umalis sila, umalis na rin kami. Nakahinga ako ng maluwag at tumango. Sige, kain na ako. Tumango siya at muling bumalik sa panaginip niya. Kinuha kong wallet at ang cellphone na nabili ko sa halagang 300. Ayos na rin may lumang cellphone kaysa sa wala.
Habang lula ng elevator ay napabuntong hininga na lang ako. Mababawasan ang laman ng ATM card ko na pilit kong inipon, pero wala naman ako magagawa. Hindi ako makapag-focus sa trabaho kung walang laman ng tiyan ko. Pagdating sa resto ay mangilan-ngilan na lang ang mga tao. Pumunta na ako sa harap at umorder lang ng minudo at kanin bago kumuha ng tubig at naupo na sa malapit na mesa. Sinimulan ko ng kumain ng tahimik habang nagkakalkula sa isip ko ng mga gastos. Sa Miyerkules pa ang sweldo namin at Lunes pa lamang ngayon. Kailangan kong tipirin ang pera ko. Iniipon ko ito para sa kinabukasan ng kapatid ko. At hindi ito dapat malaman ng ganit kong tito at tita. Gustuin ko mang bumukod. Ay kulang naman ang kinikita namin magkapatid. At isa pa ay ayoko magpatalo sa kanila. Bahay namin yon at pinaghirapan yon ng mga magulang ko. Kaya kami ang mas may karapatan doon. Naputol ang pag-iisip ko nang makarinig ako ng mga pagsinghap. Kunot-no akong tumingin sa paligid para makita ang mga kababaihan na nakangangat kilig na kilig habang nakakunot naman ang mga noo ng mga lalaki. Nang sundan ko ang tingin nila ay nagtamang ang mga mata namin ng isang pares na mga mata na hindi ko akalaing muli kong masisilayan. Natulala ako at muntik ko nang mahulog ang hawak kong kutsara at tinidor sa gulat. Kinuha ko ang pagkakataong iyon para tingnan ang kabuuan niya. Ang kulay brown at kulot niyang buhok ay umabot hanggang sa tenga niya. Marahil sa ibang lalaki ay hindi nababagay ang ganoong hairstyle, ngunit sa kanya ay nakakadagdag lang ito ng karisma na siyang bumagay sa maskuladong katawan. Ang ilong niyang matangos at ang maninipis niya labing na nakakaakit ang isang nakakalokong ngiti. Bumaba ang tingin ko sa maskulado niyang katawan na hindi maitago na suot niyang suit. Nang muling bumalik ang mga mata ko sa mukha niya ay nakita kong naglalakad siya palapit sa akin. Kaya naman agad na akong tumayo at lakad takbong pumunta sa loob ng restroom at isinara ang pinto. Pakiramdam ko ay pinagpapawisan ako ng malagkit. Kaya naman binuksan ko ang gripo at binasa ang mukha ko. Pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin. At kitang-kita ang pamumutla ko. Hindi naman niya ako nakikilala, hindi ba? Iba na ang itsura ko mula noon. 8 taon na ang nakalipas. At sigurado ko nakalimutan na niya ako sa dami ng babaeng nakilala at dinate niya. Pagkukumbinsi ko sa aking sarili. Pinilit ko ang sarili kong huminahon at pinunasan ng mukha bago napasinghap. Yung wallet at cellphone ko ay naiwan ko sa table. Napakagatlabi ako bago binuksan ang pinto. Huminga muna ako ng malalim bago lumabas at natigilan ako nang makita ko ang taong pilit kong iniiwasan at nilalayuan na nakatayo roon at tila may hinihintay. I believe this is yours. You forgot them and I decided to fetch them for you. Walang iting sabi niya gamit ang malalim at medyo husky niyang boses na ibang-iba sa boses niya noon. Okay Elise, hindi ka na 18. Nagbago ka na, hindi ba? Kaya mo to. Ipakita mo sa kanya na hindi kanya naaapektuhan. Pagpapalakas ko sa loob sa aking sarili. Thank you sir. Mahina ko sabi sa kanya bago mabilis na kinuha ang mga gamit ko sa kamay niya. At hindi pinansin na nakakakiliting sensasyon na dulot ng pagdidikit ng mga kamay namin. Hindi ko na siya hinintay pang sumagot at tumiretso pabalik sa kantin para magbayad. Magkano po? Magana kong tanong habang binubuklat ang wallet. Bayad na ang kinain mo, iha. Nakangiting sabi nito bago tumalikod. Mabilis na umakyat ang dugo ko sa ulo ko dahil sa narinig, pero pinigilan ko ang sarili ko. Tumalikod ako para kumprontahin siya, pero hindi ko na siya nakita pa. Lumingon ako sa paligid ngunit tuluyan na siyang naglaho. May ilang nakatingin sa akin na puno ng pagtataka, pero hindi ko na sila pinansin at lumabas na ako ng resto. Bakit kaya ganun na lang siya makatingin sa akin? Kilala pa rin niya ba ako? Bakit binayaran niya ang kinain ko? Pagsakay ng elevator ay pinindot ko ang floor ko at bago pa sumara ang pinto ay may isang kamay ang pumigil sa pagsara nito. At bago pa ako makapagsalita ay nakasakay na siya at namuo ang tensyon sa loob. Idagdag pa ang pabango niyang amoy na amoy ko at nanunuot sa ilong ko. Pinigilan kong sarili kong pumikit at samyuhin ang mabango niyang amoy. Ang mga tanong na gusto kong itanong sa kanya ay naiwan sa dulo ng aking dila. Hindi ko makapuha pang dapat sabihin at nakatingin lang ako sa nakasarang pinto ng elevator. Do you really think that you can hide from me forever, Elizabeth?
Napapikit ako sa sinabi niya at sa paraan ng pagbanggit niya ng pangalan ko. I guess iyon ang hinahanap kong sagot sa tanong ko. Itutuloy.